I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hi everyone, hello universe, it's me again. Shoutout sa inyo mga kababayan. Di ba may isiniwalat si Senator Lacson sa live niya na may koneksyon si dating Speaker Martin kay Diskaya. Pwede ba? Oh. Sabi niya nga dito guys, sabi niya, samantala ibinahagi rin nito na maaring may koneksyon si dating House Speaker Martin Romualdez at ang mag-asawang kontraktor na Diskaya matapos umano bumili si Romualdez ng bahay sa isang high-end na subdivision sa Makati sa tulong ng mga Diskaya. This is what I'm advising Senator Amy Marcos. Noise does not convict, neither does it indulge even who may be perceived as the most guilty in the flood control project saga. Only evidence does, kaya kung mayroon siyang may ambag na ebidensya para madiin ang kanyang pinsan, sumali siya sa pagdinig na walang pipigil sa kanya sa niya sa Kapihan Senado nitong Merkulis, January 14. Mayroon tayong live dyan guys, napakahaba So ayan ang sinabi ni Senator Lacson mga kababayan, na may konektado si dating Speaker Martin kay Diskaya dahil doon sa pagbili ng bahay, sa diyan sa subdivision sa Makati. Sa akin naman wala naman problema doon kung kita sa kay Diskaya, dahil alam natin contractors na malay mo, nagkaroon sila ng usapan, baka siya ang gagawa ng bahay, malay mo yung bahay na yun magandang pagkagawa ng Diskaya. So what's wrong, di ba? Ano po ang kadahilanan kung connection kay siya, kung may connection siya kay Diskaya, it doesn't mean nagnakaw rin siya. Parang ganun ba ang dating? Di ba? Halimbawa, di ba guys, halimbawa lang doon sa sinabi ko, kahit naman sila magkakilala or may connection sila, kung tungkol naman sa isang proyekto, di ba? Halimbawa, ipinagawa niya ang bahay niya dyan sa Makati. Kung ang bahay na pinagawa niya is maganda naman, konkreto, di ba? Anong problema doon? Kung ipipilit, kung ipipilit na sangkot siya, di ba? Mahirap husgahan kaagad si dating Speaker Martin. Dahil sabi ni Senator Lacson, mayroon daw sila nakausap yung may-ari ng bahay na pinagbili. Di ba? So abangan po natin yan sa 19, ang Blue Remote Committee live. Hearing pala. So yun lang sa akin guys, na nakikita ko. Hindi, kahit sabihin mo ay controversial si Diskaya, kung ang usapan nila di Speaker Martin is ipagawa niya yung bahay niya, tapos ginawa at saka maganda, konkreto, hindi substandard, wala naman siguro problema doon, di ba? Kung may connection siya kay Diskaya tungkol sa pagpapagawa ng isang proyekto, di ba? At alalahanin din po natin mga kababayan, si Speaker Martin ay isang bilyonaryo po yan, since pa kumbaga mayaman na pamilya sa totoo lang. Yun. So ano po ang masasabi nyo dito mga kababayan, na idinadawit na naman si Speaker Martin? Nako po. So abangan po natin mga kababayan ang sunod na kaganapan. But anyway, siyempre may response si dating Speaker Martin dyan. But before that, this is what I'm advising Senator Amy, di ba? Yun, kasi nga kumbaga ang palabas niya, parang parang pinoprotektahan si Speaker Martin ng ito kay si Senator Lacson. Mali-mali po yung mga bintang ni Senator Amy, kaya nasupalpal siya, ni Senator Lacson. Sinabi pa siya, hindi naman hindi siya bakla, tsaka higit sa lahat hindi piloka yung buhok. Di tulad ni Cubeta guys, piloka yun. Pag nagkataon na sabi yun, kita kalbo. Kita kalbo, di ba? Oh.
So, yun mga kababayan, ayan o. Kasi kanina, di ba, may live siya, ayan o. Posibleng may connection sa mga diskaya si dating Speaker Martin. Mahirap po kaagad maghusga kasi wala pa naman tayong pruweba, di ba? As long as hindi pa sumagot yung isang tao, di ba? Wag mo na husgahan. Dahil alam po natin, mainit yan ang mata nila kay Speaker dahil malakas na contender yan sa 2028, guys, for next president. If magtuloy siya, 'di ba? Pag hindi, wala tayong magagawa. So dahil diyan, sinabi ni Senator Lacson kanina. Grabe ano? So dahil dito mga kababayan, ito po yung response ni Speaker Martin. Oo, may sagot si dating Speaker Martin tungkol doon sa sinabi ni Senator Lacson, ano? Actually, may sabi nga no ni Senator Lacson, kung sa ebidensya, wala naman talagang ebidensya laban kay Speaker Martin. Even si Senator Soto, mga kababayan. Parang ganun ba? Pero hindi natin alam ang totoong kwento, kaya abangan po natin yan mga bes. Ito po yung kanyang pahayag mga kababayan. Sa Median Romualdez, walang transaksyon sa mga diskaya. Abogado. Talaga naman. January 14, 2026. Itinanggi ni dating Speaker Martin, Speaker at inconveniently Representative Ferdinand Martin Romualdez sa pamamagitan ng kanyang abogado ang aligasyon na nakipagkita sa kontrobersyal na mag-asawa diskaya upang gamitin bilang front sa pagbili ng bahay sa mamahaling subdivision sa Makati City. Okay. Sinabi ni Attorney Adi Fajardo, abogado at tagapagsalita ni Romualdez, na walang alam ang kanyang kliyente sa sinasabing transaksyon. Oh my goodness. So, malalaman po natin yan sa Blue Ribbon Committee mga kababayan. Representative Romualdez has not met the Diskayas and has only heard of them based on what is being said in media reports. As such, the claim in the report about using the Diskaya is a front in a property purchase is outrage baseless. Saad ni Fajardo agay. Allah. Sabi pa dito, pinaalala rin ng abogado ng testimonya ni Curly Diskaya sa pagdinig ng Kamara Representantes noong September 2025, kung saan sinabi nito na gusto ko lang pong linawin na wala po akong direktang transaksyon, hindi po ako nagkaroon ng anumang klaseng transaksyon kay Speaker Martin. Ay, di ba? Pinaalala ng abogado rin ng abogado ang testimonya ni Curly Diskaya kapag dinig na sa kamera. Ay, sus Marie Joseph, guys. Ano ba talaga? Ayan. Gusto ko lang linawin na wala po akong direktang transaksyon. Hindi po ako nagkaroon ng anumang klaseng transaksyon kay Speaker Martin Romualdez. Mr. Diskaya further explained that the speaker name was merely being used or name dropped by others without any personal knowledge, meeting, or transaction on his part. This sworn testimony is a part of the official congressional record and directly contradicts the insinuation now being revived in the public discourse, sabi ni Fajardo, mga kababayan. Tuloy. Sabi niya dito, let us be reminded the allegation cannot override testimony given under oath. Facts cannot be replaced by speculation, to quote Senator Lacson in the earlier media briefing. Noise does not convict, neither does it indict, but even who may be perceived as the most guilty in the flood control project saga. Only evidence, thus, dagdag pa ng abogado. Sinabi ni Fajardo na iginagalang ni Romualdez ang institutional process at kumpiyansa na sa isang
patas at evidence-based inquiry ay magpapatunay na siya ay tama. Totoo naman yun. Kung haka-haka lang, walang maniniwala dyan. Dapat kumpleto ebidensya, di ba guys? Ayan o. Rumordes, walang transaksyon sa mga diskaya. Yun, taliwas doon sa sinabi ni Senator Lacson na yun, idinawit na naman si Speaker Agay. Itinanggi na dating Speaker Ate Gobyerno Liti Ferdinand sa pamagitan ng kanyang abogado ang aligasyon na nagkipagkita sa kontrobersyal na mag-asawang diskaya. Diba? Upang gamitin na bilang front sa pagbili ng bahay sa mahamahaling subdivision sa Makati City. So yun mga bes, ano po ang kapalagayan nyo? Kayo na pong balang musga mga beso. Kaya abangan po natin, no? Thank you guys for watching. Ayan, alam po natin si Speaker, magaling na abogado po yan. Harvard po na. Di, nako. At saka, may potential siya, magiging pangulo. Kaso lang, siniraan ng mga DDS. Pero, time will come. Mawala din yun. So, yun mga kababayan, ang aking pinaka-latest update. Ano po masasabi nyo? See you again on my next upload. Bye, bye, bye. And baboos, there's more. God bless Philippines.